Alam mo ba kung saan nagmula ang geologs? Parang mahirap hanapin ang isang primary source para dito. Pero may mga theories na naglalagay ng iba't ibang pinagmulan. Ang isang theory ay nagsasabi na nagmula ito kay Jolina Magdangal, yung sikat na aktres at mga awit. Parang galing daw sa pangalan niya, Jolina, tapos yung logs. Pero may ibang nagsasabi na galing daw sa diolog na pinaghalo-halong tilis, tuyo at itlog. Parang yung mga pagkaing nakakain ng mga mahirap. Pero may isa pang teori na nagsasabi na galing daw sa estudyanteng mga pribadong paaralan. Ginagamit daw nila to para tawagin mga estudyante sa publikong paaralan o yung mga tambay sa kanto. So ano nga ba ang geologs? Parang wala talagang tiyak na kahulugan, pero karaniwang ginagamit to para tawagin yung mga taong out of style, baduy o hindi nakakasabay sa uso. Parang yung mga damit nila na mga pananalita at mga kilos medyo outdated na. Kailan ba nagsimula ang geologs? Parang noong late 90s pa ata, 'di ba? Yung panahon na uso yung mga baggy jeans, oversized shirt at mga bling-bling na alahas. Pero syempre, hindi naman talagang gangster ang mga geologs. Meron bang geologs hanggang ngayon? Oo naman, parang ang geologs ay nagiging trend din naman yung mga uso ngayon. Baka makonsider ang geologs din sa mga susunod na taon. Bakit sinasabi nila na galing kay Jolina Magdangal ang geologs? Parang ganito kasi yun. Dati noong panahon ni Jolina, sobrang sikat siya sa mga kabataan. Tapos parang ang mga damit niya, ang mga galaw niya, pati ang mga kanta niya parang nagiging trend sa mga kabataan. Kumbaga, parang siya yung nagpapasimula sa isang wave ng geologs aesthetic. Ang mga kabataan noon gusto nilang tularan si Jolina. Kaya nagsuot sila ng mga damit na parang sa kanya, nagsasayaw ng mga sayaw na parang sa kanya, at kumakanta ng mga kanta na parang sa kanya. Pero syempre, hindi naman talaga si Jolina ang nag-invento ng geologs. Parang ang geologs ay isang kultura na phenomenon na umusbong mula sa mga kabataan noon. Si Jolina parang naging simbolo lang siya ng geolog aesthetic. Parang ganitong image mo. Yung mga fashion icons ngayon, parang sila yung nagdidikta ng mga uso sa pananamit. Pero hindi naman mga uso. Parang sila lang ang nagiging simbolo ng mga uso. Ganon din si Jolina. Parang naging simbolo lang siya ng geolog aesthetic noon, panahon niya. Pero hindi naman talaga siya ang nag-invento ng geologs. Ang geologs ay isang kultura na phenomenon ng umusbong mula sa mga kabataan noon. Bakit sinasabi nila na ang geologs ay nagsimula sa dilis, tuyo at itlog? Parang ganito kasi yun eh. Dati, alam mo parang ang mga taong geologs ay madalas na nauugnay sa mga taong may simpleng pamumuhay. 'Di ba? Parang yung mga tao na hindi kayang bumili ng mamahaling pagkain, kaya ang mga pagkain lang nila ay yung mga simpleng pagkain tulad ng dilis, tuyo at itlog. Ang mga pagkain na yon ay parang simbolo na rin ng simpleng pamumuhay noon. Kumbaga, imagine mo, yung mga tungkol nakatira sa mga lugar na may limitadong resources, parang ang mga pagkain lang nila ay yung mga simpleng pagkain, di ba? Parang dilis, tuyo, itlog at saka mga gulay na mura lang. Bakit sinasabi nila ang geologs ay nagmula sa mga kasuotan na baggy jeans at iba pa? Parang ganito kasi. Dati, ang mga taong geologs ay madalas nakikita nakasuot ng mga damit na parang hindi uso. Parang yung mga damit na sobrang maluwag, parang hindi naka-fit sa katawan at parang hindi na uso. Kumbaga, imaginein mo, yung mga damit na parang nakita mo sa mga lumang pelikula, 'di ba? Parang yung mga damit na sobrang malalapad, yung mga pantalon na sobrang baba, at yung mga damit na parang hindi na uso ngayon.
Tsaka mga taong jologs ay madalas na nakikita na nakasuot ng mga damit na yun. Ang mga damit nila ay parang hindi nila inaalagaan. Parang hindi sila nag-e-effort na magmukhang presentable. Parang ang mga damit nila ay parang simbolo na rin ng pagiging jologs. Pero alam mo ba, parang hindi naman talaga lahat ng taong nakasuot ng baggy jeans ay jologs. Parang ang mga baggy jeans ay naging uso rin naman noon, 'di ba? Which is ang mga damit na 'yon ay parang naging simbolo na rin ng pagiging cool noon. Bakit kailangan natin malaman o pag-aaralan ang anatomiya ng jologs? So basically, kaya pinag-aaralan yung word na jologs kasi it's part of the Filipino language and culture, especially in pop culture. As a student, it's important to understand these words na ginagamit everyday para mas mag-gets mo para mas maintindihan natin o manawaan natin yung mga anong language na nag-involve sa society natin. Like jologs, meron siyang deep connection sa social and cultural aspect. Meron siyang iba't ibang theories na ngayon lang natin nalalaman. Usually, people use it to describe things or people na parang low quality or medyo baduy in the eyes of others. So when you study jologs, it's not about the word itself, but also kung ano yung meaning niya when it comes to identify class and culture. In short, if alam mo yung mga ganitong words, mas maging aware ka sa mga sinasabi mo through social dynamics and mas broad yung understanding mo about different kinds of people. What I've learned o ano mga natutunan ko sa pag-aaral ng jologs. Unang-una, para sa yung tumatak sa isipan ko pag sinabing jologs, ibig sabihin medyo baduy o corny yung style mo o mga hilig mo. Parang hindi ka sabay sa uso o medyo simple lang yung taste mo. Halimbawa po yung mahilig ka sa sobrang dramatic na mga love songs o movies na pangmasa, pangramihan, tapos yung damit mo ay parang luma or magulay na hindi naman bagay sa mga social na uso, ay pwedeng makonsider na jologs. Ayun yung para sa akin. Pero nag-research ako sa YouTube, TikTok at Google tungkol sa jologs, pero may iba't ibang origin stories or mga lumalabas na theory. Based sa mga nabasa ko online, sabi na galing ito daw sa geolog na parang tawag roon sa mga tao na squatters area. Meron din nagsasabi na galing ito sa mga fans ni Jolina Magdangal kasi noong sikat siya, medyo makulay at quirky yung style niya. Tapos may isa pang theory yung sa jeepney lugs na parang term ay yung mga jeepney passengers na mass commuters, kaya naging symbol siya ng masa culture. So basically, pag tinawag kang jologs, sinasabi lang na medyo baduy o disocial yung mga gusto mo, pero depende rin kasi sa tono, minsan playful lang o hindi naman offensive. Pagkumpara sa jologs sa ibang social linguistics tulad ng Konyo, J.J. at Shoshone, ang para po mas malinaw, una, ang jologs, ito yung kadalasan ginagamit para ilarawan ang mga tao o bagay. Pangalawa, yung kunyo naman, ito yung label na madalas ginagamit para sa mga tao na parang upper class o elite ang dating. Madalas sila yung mga kaya, tapos mga combination ng English at Tagalog, which is Taglish ang pagsasalita nila. Kaya naging kunyotok yung tawag. Halimbawa, mga kaibigan natin, tipong ganito magsasalita. Wait lang, I'm so pagod na. Let's eat na. Parang perception nila yung kunyo at ay social privilege. Ang Jijimon ay isang uri ng pagtitext o pagsalita kung saan kaunti lamang ang nakaintindi dito. Halimbawa niyan, yung JJ o Jijimon, tumutukoy naman ito sa paraan ng pagsasalita o pagtitext. Yung jologs, tumutukoy siya sa mga fashion o mga nakikita. Yung konyo naman, tumutukoy
tumutukoy siya sa pananalitaan ng tao. Itong JJ naman, pwede rin nagkaroon ng fashion yung Jijimon. So, kadalasan ito ay nabibigyan siyang negative connotation. Lastly, social. Ito naman ang label para sa mga tao o bagay na considered high class, fashionable at trendy. In short, lahat ng terms na ito kabilang ang geologs ay sumasalamin sa socio-cultural dynamics ng lipunan natin. Ang salitang geologs ay direktang konektado sa salitang kultural popular. Ano ba ang kulturang popular? Ang kulturang popular ay tumutukoy sa mga kaugalian, paniniwala, uso at mga bagay na madaling tanggapin at naunahan ng karamihan, lalo na ang masa. Kasama dito ang musika, fashion, media. Paano ito konektado sa geologs? Ang geologs ay isang representasyon o working class culture, habang ang geologs ay minsan binibigyan ng negatibong kahulugan na parang baduy o mababang klase. Then, ang geologs ay nagiging label para sa mga bagay o tao na hindi tugma sa tinatawag na mainstream o high class culture. Pero dahil sa pag-usbong ng pop culture, nagkaroon din ng pagkakataon na ipagmalaki ang pagiging geologs. May halimbawa ako. Diba maraming pelikula tulad ng mga geologs, indie films o comedy shows na ipinakita na mga geologs ay naging hit sa masa, na ang simpleng buhay, fashion at humor ng mga geologs ay kinakatawan sa media na bahagi rin ng kulturang popular. Sa pop culture, walang permanenteng label ang dati, yung pagiging geologs ay negatibo. Ngayon, naging cool na or relatable na siya. Lastly, ang kulturang popular ay patuloy na humuhubog sa kalusugan ng geologs. Ang mga tao sa social media, lalo na sa platform, nanonood sila tulad ng TikTok at YouTube. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng pop culture ang cultural ng geologs, dahil patuloy pa rin siya ginagamit at nire-redefine at ini-integrate sa buhay ng masa. Ang aking sariling pananaw o paniniwala, ang salitang geologs ay nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa perspektibo ng tao at sa mga konteksto ng paggamit nito. Tradisyonal na inuugnay ang geolog sa mga bagay na di gaanong katanggap-tanggap sa mainstream o sa mga bagay na itinuturing na maduy o mababang uri ng mga tao. Mula sa mas makakariwasang klase sa simpleng paliwanag, ang geologs ay minsan nagiging level o kultura, ugali o estilo ng mga taong hindi sumusunod sa modernong uso o sophisticated na pumantayan ng ilang grupo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang konsepto ng pagiging geologs ay nagkaroon din ng positibong aspekto para sa iba. Para sa ilan, ito ay simbolo ng pagiging tao, simple at walang pretensyon sa kanilang pamumuhay. Isang uri ng pagiging masa na hindi nahuhusgahan ng mga pamantayan ng elite o ng lipunan. Sa aking pananaw, ang kahulugan ng geologs ay depende sa intentasyon o konteksto ng paggamit nito. Maaring itong gamitin bilang pang-uuyam, ngunit maaari rin itong maging simbolo ng pagiging tunay at konektado sa masang Pilipino. So ayan, pagtatapos ng ating discussion tulad sa geologs, makikita natin na ang salitang ito ay hindi simpleng pang-label lang sa mga bagay na baduy o outdated. Nabanggit ko kanina na ang geologs ay madalas na may negatibong konotasyon, ngunit dahil sa kultura at media, nagbabago rin ay ibig sabihin nito. Sa madaling salita, ang geologs ay isang salita puno ng cultural at social na kahulugan at bilang bahagi ng ating pag-aaral ng wika. Mahalaga na makita natin ito hindi lamang bilang isang negatibong label, kundi bilang isang replikasyon ng ating nagbabagong lipunan.